Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw. Sitwasyon sa Datupiang Maguindanao, balik normal. Isiniwalat ng manugang ni Fahad Paglas ang katotohanan sa likod ng pag-atake sa Datupiang Maguindanao. Nagsalita na ang witness na si Samama Abdullah na miyembro ng BIPAT sa nangyaring pag-atake noong Disyembre 2021 bago magbagong taon. Makikita sa video ang takot habang tumatakbo ang asawa nito bago nagpaputok si Fahad ng baril. Kwento ni Samama, habang pinagtitimpla siya ng kape ng kanyang anak na asawa ni Fahad, biglang pumasok si Fahad at siya'y tinutukan. Sinabi ni Samama, nagbanta si Fahad sa kanya at sinabing siya ang unang kalaban at bantang papatayin. Pagkapi ako sa misan, pag inumbana ko na kayuman sa kapi, pag inuman ko na turang bayak, kinatakot, kinuha ko na 45, 2 timan. Karena skote na naging 14, doon nakarama na ito. Yan mo, inidaling nga na sakit, tingin kay first time makunti ako. Kahit siya'y manugang nito, nakapagsampa na ng kaukulang kaso si Abdullah laban kay Fahad Paglas na sospek sa pangyayaring putukan sa BIPAT outpost sa Datupiang, Maguindanao. Nabailan ko naman nato ka, ang turun sa pisila. Napailan ko rin. Samantala, nanumbalik na ang katahimikan at normal na sitwasyon sa Datupiang. Nagbukas na rin ang ilang establishmento, mga negosyante at maliliit na tindahan sa bayan. Bakas sa muka ng mga residente ang saya, nakabalik na sa kanilang tahanan at namumuhay ng mapayapa. Sa panayam kay Teresita Tomas, President ng Christian Group ng Datupiang, sinabi niyang simula ng maging alkalde si Victor Samama, naging maayos at maunlad ang bayan ng Datupiang at ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kanila at mahal nila ang pamilya ni Mayor. Dahil mula pa doon sa mga parents niya, maganda naman talaga ang pamamalakad niya dito. Tahimik nga si Mayor. Kung baga sa siguro may mga bagay lang na yung ibang mga tao may hinahanap na hindi nila makuha kay Mayor, yan siguro nanggugulo sila. Pero para sa amin, na mga civilian dito, mga Christian, parang wala akong alam na may masabi kaming against kay Mayor. Lahat kami dito naman, nagkakaisa na mahal namin si Mayor, mahal namin ang pamilya niya. Kasi nga, pati kay doktora, tumutulong talaga sila sa Christian community. Wala namang problema sa amin between Muslim and Christian dahil kami dito nagmamahalan, nagbibigayan, nagkakaunawaan. Ngunit hindi pa rin nila maiwasan na mangamba. Sa ngayon, medyo ang mga tao parang may bahid ng takot pa ng konti dahil doon sa nangyari sa amin nung before New Year hanggang sa itong nangyari na naman na may konting sagupaan. Kaya medyo ang mga tao ngayon nag-iingat, may nalulungkot din dahil siyempre ang kabuhayan wala na, hindi na bumalik sa normal. Pero hindi pa natin masabi na 100%. Na siguro nasa 75 to 80%, pero hindi pa lang totally lahat. Pinatunayan naman ni Mayor Victor Samama na malinis ang kanyang panunungkulan. Ang ipinakitang certificate ni Mayor Samama ay ang magpapatunay na wala siya sa listahan ni President Duterte o PRRD list na sinertipikahan naman ng Maguindanao Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU na pinamumunuan dati ni Police Lieutenant Colonel Erwin Tabora. Ito raw ang magpapatunay na siya ay hindi sangkot sa droga. Mensahe pa ni Mayor Samama sa kanyang nasasakupan na konting tiis na lang at makakamit na rin ang hustisya at kapayapaan sa Datupiang, wikang Maguindanao. Para po sa taga Datupiang, pagkatiga ka katawan ng jamana, di ko magaling niya naganggulay niya. Ngu katawan ng jamana, hintay na ko pagkamasya ka katawan ng gari, pianak isa na ako malimbol. Never na napaaway ako. Pero tiga-tiga ka kabasi niya may kapianin. Na guwantong mamu tamani makakatano sa kagkaso sa niya kapananggit sa justice sa kanulang nanggula. Niya sa maya, gasabutan ger, pagjukanin pambambal yung editya,
sa mahita kun sa akin inambos na inunta niya siya ni Banaw dyan tingahin ni mamawaw sa kan mga bipat na pajuko ka no Allah damon nangangguan ng mga bipat no pajuko ko sa kan no Allah kasampon susuporto sa kanulangon sa kami. Syawat taman. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sinabi ni Provincial Police Office Maguindanao spokesperson Police Lieutenant Faid Cana na bumuo ng Task Force Datopiang alinsunod sa ipinapatupad na Comelec gun ban at peace and order. Katunayan, katuwang ang kapulisan, kasundaluhan at lokal na pamahalaan ng Datopiang sa bayan ng Maguindanao. Datopiang Maguindanao is generally peaceful if you look at the whole town. However, the portion of the population, barangay population, we can say na medyo vulnerable. But the AFP, the members of the AFP in the area, declared a policy that the barangay population will be a no firearm zone. This is in coordination with the local police in the area. So what makes the situation better is that since January 9, the onset of the election period, we are implementing the gun ban. So we are strict on implementing the gun ban. Everywhere in Datopiang, you can see checkpoints, established checkpoint and a choke point. So generally peaceful in Datopiang. The Provincial Director, Police Colonel Jibin Bungkayaw, even directed the designated COP of Datopiang to deploy more troops on the ground and coordinate with the barangay LGU, the municipal LGU, to utilize the BPAT in securing the town of Datopiang, together with the AFP of course. Pinangunahan naman ni Datopiang Police Chief Police Colonel Armando Liwan ang pagpapatrol sa palengke at ilang area sa bayan at nagkandak ito ng checkpoint sa tulay at kalsada upang makasigurado nito ang peace and order sa lugar. Kami po ay nag-iimplementa sa Comelec gun ban jointly sa ating mga military araw-gabi at nagkakaroon din po ng joint na patrolya. Sa ngayon nga po ay andito tayo sa joint checkpoint ng ating kapulisan at ang ating kasundaluhan. So continuous po ang ating ginagawa araw-gabi dito sa bayan ng Datopiang, Maguindanao. Kaugnay na balita, nagkaroon ng pagpupulong kasama ang MPOC, MADAC, IATF sa unang quarter ngayong taon na dinaluhan ng mga barangay officials at iba pang line agencies ng bayan. Napag-usapan dito ang kanilang mga nagawa at assessment sa bawat departamento. Open forum at usapin sa pagsugpo sa droga na nasa 87.5% at 16 barangays at 80% sa kabuuan ng Datopiang. Maraming salamat para sa news update. Mark Navales, Trident News, Philippines.